Pinsan, pasensya ka na. Dito kita dinaan ha. Palalim na kasi ang gabi. Talasan mo lang ang pakiramdam mo. Mahirap na baka bigla tayong masabotahe dito oh. Mag-iingat ka sa bandarian. At may mga patibong akong inilagay dyan para sa mga baboy ramo. Bakit? Sino bang sasabotahe sa atin dito? May mga rebelde bang nagtatago rito? Naku, wala. At buti sana kung mga rebelde lang. Kayang-kaya namin silang itaboy, no? Ang kaso, mas malala pa sa mga rebelde ang problema ng baryo ngayon. Tulad ng? Bakit ba kasi hindi mo nalang diretsuhin? At saka bakit parang ninenervyos ka? Ano bang problema rito? Ang totoo, hindi ko alam kung maniniwala ka ha. Pero bali-balita na may aswang na gumagala rito sa baryo ngayon. Kahapon lang, doon sa may plaza, malapit sa balon. Natagpuan yung bangkay ng isang bata. Bukas ang katawan at nawawala ang mga mata. Tapos nung nakaraan, may mag-ina na natagpuan doon sa may ilog. Hindi taga rito. Palutang-lutang, wasak din ang dibdib at nawawalang mga mata. Nawawalang mga mata. Parang galawan ng isang serial killer. Ano pang nakita ninyong... Teka, wala ka bang ibang flashlight? Bakit patay sindi yan? Ang sakit sa mata! Alam ko, pasensya ka na. Nakalimutan ko kasing bumili ng... sigaw ng tao yun ah! Doon galing! Bilis, Dolfo! Sundan natin yung sigaw! Sandali! Baka yung aswang yung pinsan! Pinsan, sandali! Pambihira! Anong nilalang ka? Sandali! Tumigil ka! Leche! Napakabilis naman nun! Pinsan, Luis! Bilis dito! Ano yun? Tingnan mo to! Diyos ko! Patay na ata tong lalaki ko! Minsan ka na bang dumayo sa isang lugar at biglang may nangyaring kakaiba? Yung tipong hindi mo inaasahan. Isang pangyayari na hindi mo akalain ay makapagpapabago sa buhay mo. Ako kasi naranasan ko na yan. 1993 noon nang ma-dismiss ako sa pagiging isang sundalo. Hindi dahil sa pasaway ako, kung hindi dahil sa muntik nang maputol ang kaliwa kong braso nang masabugan ng granada sa isang engkwentro. At isang taon matapos noon, ipinasya kong umuwi sa bayan ng mga magulang ko. Ngunit hindi ko inaasahan na doon pala ay naghihintay sa akin ang isang dilubyo. At hindi lang yun, dahil doon ko nakilala ang tanging babaeng nagpatibok ng aking puso. Nais ba ninyong malaman kung anong dilubyo ang kinaharap ko doon? Bueno, pakinggan ninyo ang ibabahagi kong ito. Ako nga pala si Luis, at ito ang kwentong aswang ko, Sir Jupiter. Lola! Lola Maria! Buksan po rin yung pinto! Rodolfo! Ay ano ba ang nangyari at masyado na kayong ginabi? Abay alalang-alala ako. Nakailang ulit na ako ng rosaryo. Nasaan ang pinsan mo? Ayun po! Nasaan? Bakit ba nariyan siya? Narito po ako. Pasensya na po at hindi ko na natiis. Tinawag ako na kalikasan eh. Abay, totoo ga ang balita. Napakagwapo mo nga talaga. Hindi naman po. Mano po pala? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Ang galing ah! Biglang bait, Lola! Kapag ako lang dito, kapag galit lang ah. Minsan... Ay, nako, ang dami mong sinasabi. Bakit ba kasi kayo lang kayo? Kaninang hapon ka pa umalis, Dolfo. Nang babae ka na naman yata eh. Naku, hindi po, no? Pabalik na sana kami la. Ang kaso, nakasalubong namin yung... Yung ano? Bakit bigla kang nabutla? Halimaw po. Naharang kami ng isang halimaw. Halimaw? Oo. Papunta na kami rito nang makarinig kami ng sigaw. At nang sundan namin, nakita namin ang isang katawang nakahandusay. At naroon din ang isang halimaw. Ay, Diyos ko po. Yung aswang, nakita niyo? Opo, la. Hindi namin masyadong naaninag dahil yung flashlight ko. Nakita ko. Mabalahibo siya. May katangkaran at parang buwan ang mata. Na kulay pula. Parang buwan. Oo. Basta ganun ko siya nakita. Nakakatakot. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganun. Grabe, nakita mo yun? Sa dilim dun?
Sanay ang mga mata ko sa dilim. Nasanay sa mga misyon na napuntahan ko. Ay, siya. Ay, Diyos ko. Kung totoo ba yan, magsipasok na tayo dali at makapumunta pa rito ang impaktong yon. Dali na! Ay, Luis, magsaboy ka ng asin sa mga bintana at isabit mo uli yung mga bawang. Opo. Tara na, Luis. Pasok na at makapagpahinga ka na rin. Pagkapasok namin, kaagad kong nalanghap ang amoy ng insenso. Hindi naman nabago sa akin yun, pero bigla kong naalala ang mga magulang ko, lalo na si tatay. Madalas rin kasi silang magsindi ng insenso noon tuwing gabi at nakuha nila yun kay Lola Maria. Bali-balita kasi na napakaraming engkanto at mga maligno sa lugar na ito. Nakasanayan nila yun at nadala sa Maynila. Oh, Luis. Ay, anong nangyari dyan sa braso mo? Bakit parang nasunog? Oo nga, pinsan. Hindi ko yung napansin kanina. Kaya pala naka-jacket ka kahit mainit. Ito po yung nasabugan ng granada. Hindi ko na po siya naigagalaw na gaya ng dati. Dahil may natamaang mga ugat. Pero nagagamit pa naman po. Nako, kawawa ka naman. Napakabata mo pa at nagkaganyan ka na eh. Kung buhay lang sana ang mga magulang mo. Mawalang galang na po. Pero saan po kaya maaaring makapagpahinga? Masakit na rin po kasi ang buong katawan ko dahil sa biyahe. Ay, oo nga naman. Doon ka na lang sa dating kwarto ng tatay mo. Hindi ko yun ginagalaw. Nililinis ko lang. Pero ayaw mo bang kumain na muna? Hindi na po. Busog pa po ako. Salamat po. Kinuha ko ang mga gamit ko at kaagad na nagtungo sa kwartong sinabi ni Lola. Pagpasok ko doon, biglang parang may kung anong kurot sa puso akong naramdaman. Nakita ko kasi doon ang mga larawan ni tatay at ni nanay noong mga bata pa lamang sila. Kinuha ko ang isa sa mga yon, yung larawan noong high school graduation nila at niyakap ko yon. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak. Matagal na silang patay, pero kahit kailan hindi ko nakalimutan ang sakit ng biglaan nilang pagkawala. Magkasama silang lumaki at nakalulungkot. Magkasama rin silang namatay nang mabunggo ng isang jeep ang sinasakyan nilang tricycle. Sino yan? Ano? Butasin mo na yung bubong at ang magkasubo ka na! Pinsan, sinong kaaway mo dyan? Anong nangyayari? Wala to. Huwag niyo akong intindihin. Ayos lang ako. Sigurado ka? Oo, wala to. Sige na. Kung inaakala mong masisindak mo ako, nagkakamali ka. Malas mo. Napadpad ako rito. Madaling araw na akong nakatulog noon. Kung hindi nga lang din siguro ako pagod sa mahabang biyahe, baka kinaya kong magbantay magdamag. Walang nakaligtas na kaluskos sa akin. Baboy ramo, asong ligaw, mga lasing at kahit mga ibong lumilipad. Lahat nakita ko. Pero hindi ko namataan ang hayop na aswang na yun. Sigurado ako humahanap lang siya ng pagkakataon. Ang mga kagaya noon, ang mga tipong hindi natatahimik hanggat hindi nakakaganti. Luis! Ikaw na ba yan? Xiomara, magandang umaga. Ikaw nga. Ay, Diyos ko. Kailan ka pa dumating? Aba, ang macho-macho ng paborito kong pamangkin na. Pero teka, anong nangyari dyan? Nasabugan ng granada, nay. Naku naman. Isa-isa lang ho ang tanong at talo pa ninyo ang imbestigador eh. Saan ho ba kayo galing at hindi kayo umuwi kagabi ni Rosa? Inabot kami ng dilim sa bayan. Kaya doon na kami nagpalipas ang gabi sa kumari ko. Kainin ang sinang mo. Pero teka, bakit napaka-aktribida mong magtanong? Baka nakakalimutan mo, nanay mo ko? Itong batang to. O siya, sige na. Ituloy mo na yung pangangahoy. Pagkatapos ilaga mo itong mga kamuting dala ko. Nakababatang kapatid ni tatay si Tia Mara. Masayahin, maingay at parang nakalunok ng mikropono. Naalala ko madalas siyang sinisita ni tatay noon dahil sa lakas ng boses niya.
Pero hindi lang yun ang maipagmamalaki niya. Siya ang nagmana ng anting-anting ng pamilya nila tatay. Ang sabi noon nila lola, noong kadalagahan ni tiya ay kaya nitong manggamot. Subalit nawala yun nung nag-asawa ito at nagkaanak. Kung bakit, hindi ko rin alam. Nasaan pala si Rosa, Nay? Bakit hindi nyo kasama? Nagpaiwan doon sa bahay nila, Kapitan. May namimigay kasi doon ng libreng mga pagkain. Ano ba yun? Yung ano ba nakalimutan ko eh? Outreach program po. Oo, yun nga. Naku, napakarami ng tao doon. Ayos yun ah. Tara, pinsan. Punta natin. Makikain rin tayo dun. Hoy, manahimik ka, Dolfo. Ayan ka na naman. Ang sabihin mo, tumatakas ka na naman sa utos. Hala, sige, tapusin mo muna yan. Si nanay nga pala, nasaan? Pumunta po dun sa may ilog. Bibili raw siya ng mga bagong huling isda. Ganun ba? O siya, sige, papasok muna ako ng makapagkape. Nagpatuloy lang kami ni Dolfo sa aming mga ginagawa. Halos hindi pa nakakaisang minuto si Tia nang bigla ulit siyang lumabas. Pawisan siya at namumutla para siyang nakakita ng multo. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami ni Dolfo at pagkatapos ay kaagad namin siyang sinundan. Doon siya tumigil sa tapat ng bintana ng kwarto kung saan ako natulog. Anong meron, Nay? Bakit bigla kang napatakbo rito? May nangyari kagabi, ano? Magsabi kayo. Kagabi? Nakita namin yung aswang dun sa kakahuyan. Ano? Aswang? Nagparamdam din siya sa akin kagabi. Narinig ko siya. Umaaligi dito. Ano? Kaya pala, Ano ho ba yan, Tia? Bakit kayo napatakbo rito? Matapos huminga ng malalim, humarap sa amin si Tia Mara. At pagkatapos itinuro niya sa amin ang isang bagay na nasa lupa. Napaurong si Dolfo sa nakita at ako naman ay napakunot na lamang ng noo. Isang braso ang naroon. Sa wari ko ay braso ng isang babae. Nangingitim na yon at malapit nang maagnas. saan galing yan? Dala ito ng aswang na dumalaw dito kagabi. Napakalakas niya na hanggang ngayon. Nararamdaman ko ang presensya ng itim niyang kapangyarihan dito. Mukhang may nagambala kayo kagabi. Nagalit malamang yun na maudlot yung hapunan niya. Pero Nay, dapat na may gawin ng kinauukulan dito. Totoo ang aswang. Hindi na ito basta-basta kwento na lang. Tapos ano? Pagtatawanan nila tayo. Sasabihin na nasisiraan tayo ng bait. Dolfo, ilang beses nang kinausap ni Kapitan ng mga pulis, pero hindi sila naniniwala. Ipakita natin yung braso na yan. Oo nga, ipakita natin. Oo nga, no? Baka sakaling makumbinsi natin sila. O siya, sige, ibabalot ko na ito. Tapusin na ninyo yung mga gawain ninyo at pupunta tayo kay Kapitan ngayon din. O siya, sige na, kilos na. Mabilis kaming kumilos ni Dolfo. Nang matapos kami, eksakto rin na nabalot na ni Tia ang braso. Kinuha ko ang baril ko at isinukbit yon sa aking likuran at pagkatapos ay pumunta na kami kina Kapitan sa mismong lugar kung saan namin dinala yung lalaking nakita namin noong kinagabihan. Mara, kaya bala? Magandang umaga, Kapitan. Maaari ba namin kayong makausap sandali? Aba, oo naman. Pero tatapusin ko lang muna ito. May pamimigay na rin naman ang lahat. Ayaw nga pala. Ipagtatabi ko na rin pala kayo. Pero saglit lang naman ito, Kapitan. Mahalaga kasi ito eh. Kapitan, ako na hong bahala rito. Kausapin na ho ninyo sila at baka importante po talaga yung sasabihin nila. Ganun ba? O, sige ha. Salamat, Dalia. Doon na lang kami sa bahay ko. Kung matapos kayo nagwala pa ako, puntahan niyo na lang ako doon. Sige po. Doon ko unang nasilayan si Dalia.
At unang tingin pa lang talagang nahulog na ako sa kanya. Hindi ko inakala ng isang kagaya ko na pinatigas ng mga pagsasanay, putok ng baril at mga pagsabog ay makakaramdam ng ganoon sa isang dalaga na ganoon lang kabilis. Talagang napakaganda ni Dahlia, Sir Jupiter. Morena, mahaba ang tuwid na buhok at talagang nakakaakit yung mga mata niya na may mahabang pilik mata. Na hindi ko namalayan na umalis na pala si Dolfo at naiwan ako doon na nakatitig lang sa kanya. Mawalang galang na. Pero may dumi ba sa mukha ko? Kanina ka pa kasi nakatitig sa akin. Wala naman. Pasensya ka na. Ang ganda mo kasi. Ay, hindi. Ibig kong sabihin, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Bago ka rito? Ngayon lang kita nakita eh. Ako nga pala si Dahlia. Ako naman si Luis. Oo, bago lang ako rito. Pero yung mga magulang ko taga rito. Ganun ba? Narinig ko kay Kapitan na bibigyan din kayo ng mga ito. Eto, dalhin mo na. Ay, teka. Dagdagan ko na lang din ng kape at asukal. Eto, kunin mo na. Mayroon palang sopas doon. Gusto mo? Hindi na siguro. Sapat na to, salamat. Pinsan! Luis! Luis! Oh, tinatawag ka na nila. Sige, salamat ulit dito ha. Walang problema. Makikita pa ba kita ulit? Alam mo na, para makabawi naman ako sa'yo. Dito sa pinamigay mo. Oo, magkikita pa tayo. Madalas lang naman ako rito at tuwing Biyernes, nagpapakain talaga kami rito. Minsan, naroon din kami sa may plaza. Napangiti ako nang marinig yun. Isang ngiti na hindi ko akalaing magagawa kong muli. Magpapaalam pa sana ako nang bigla na akong hinahin ni Dolfo. Kanina pa raw ako hinahanap ni Tia Mara at Kapitan. Pero bago pa ako makapasok sa bahay ni Kapitan ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nakatingin sa akin. Hindi ko may paliwanag pero pakiramdam ko may gustong makipag-usap sa akin na galit na galit. Tumigil ako. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid pero wala akong nakita. Kaya naman hinayaan ko lang yon at pumasok na ako sa loob. Totoo ba itong sinabi ni Mara na dinalaw ka kagabi ng aswang? Oo. Hindi ko nakita pero narinig ko siyang tumatawa. Sigurado ako, hindi taong nasa itas ng bahay namin kagabi. Ano na po palang nangyari doon sa lalaki na dinala namin dito? Buhay pa siya nang madala nyo rito. Pero sa daan papunta sa ospital ay bumigay na rin siya. Iniimbestigan daw ng mga pulis. Pero wala namang nagpupunta rito. Ay, naku talaga. Eto pong dala namin. Baka magamit natin ito para makumbinsi sila na tulungan tayo. Minsan nang may nangyaring ganito dito, iho. Ang sabi nila, baka asong nagkalkal lang sa sementeryo ang may gawa. Ang totoo, hindi naman natin sila masisisi. Sino bang maniniwala sa mga aswang? Para sa kanila, kwentong bayan lang yun. Pero kahit na, kung nalalagay naman na sa panganib ang buhay ng mga tao, hindi dapat na makialam na sila. Tama yun. Pero para sa aming mga lingkod bayan, mas mainam na may ebidensya talaga. Kahit ako, kung hindi ko nakita ng harapan ng hayop na yon, hindi ako maniniwala. Kapitan, mayroon po ba kayong hinala kung sinong gumagawa nito dito? Mga bagong lipat at iba pang mga pangyayaring kakaiba. Baka may makapagturo sa atin kung sinong mga aswang. Ang totoo niyan Yung pamilya ng babae sa labas, ang alam ko 2 buwan pa lang sila rito. Sila Dahlia? parang imposible naman. Mula nang dumating ang mga yan dito puro pagtulong sa mga kabaryo natin ang inaatubag nila. Pero isipin din ninyo, nakita na ba ninyo ang pamilya ng Dahlia na yan? Yung lola niya lang ang madalas niyang kasama. Pero yung mga magulang niya, nakita na ba ninyo? Ang sabi niya abala yung ama niya at lolo niya sa pagkukumpini ng bahay nila. Ang nanay naman niya matagal na raw patay. Alam mo, Nay,
Parang mali naman na pag ginalaan natin sila, Dahlia. Mabuting ipinapakita nila rito at marami silang natutulungan. Hindi naman ata patas na paratangan natin sila ng ganun na lang. Pero tandaan ninyo, minsang anghel ang dyablo. Maraming nagkukunwaring mabuti ang mas masama pa sa iniisip ninyo. Sige, ganito na lang. Kakausapin ko ang lolo at lola niya. Pero wag muna kayong magpapakalat ng kahit anong chismis tungkol sa kanila. Ayoko rin naman na magkagulo ang mga tao rito sa atin. At tama rin ang sinabi ni Dolfo. Kapitan, ano na pong gagawin namin dito sa braso? Ilibing na lang natin at alayan natin ang panalangin. Wala na din na tayong magagawa. At yun nga ang ginawa namin. Sa likod bahay lang din mismo ng kapitan, sa may gulayan niya namin inilibing ang braso. At matapos manalangin, bumalik na kami sa amin. Eksakto rin noon natapos na ang pakain nila Dahlia. Nag-aalisan na ang mga tao at mga bata ng isang batang babae ang lumapit sa amin. Nanay! Oh, nari na pala itong si Rosa. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap doon sa mga batang kumakain eh. Pupunta na nga sana ako kina Simon para tingnan kung nandun ka. Doon nga po ako pumunta. Kanina kasi may lalaki na nakakatakot na nakatitig sa akin eh. Tapos tinatawag ako, pero hindi ako lumapit. Nakatitig? Saan? Doon po. Doon banda. Tumuro si Rosa sa gawing kakahuyan, doon malapit sa daang papuntang ilog. Medyo masukal doon at madilim ang loob kahit na maaraw. At doon sa likod ng malaking puno ng mangga ay nakita ko ang isang lalaki. Hindi ko masyadong naaninag ang itsura niya pero sigurado akong lalaki yun. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang nagtago sa likod ng puno. Dali-dali naman akong tumakbo. Binunot ko ang baril mula sa aking likuran, ngunit pagdating ko kung saan ko natanaw ang lalaki, wala akong naabutan doon. Pambihira ka, pinsan. Ang bilis mong tumakbo. Ano pag nakita mo at kumaripas ka rito? Hindi mo ba nakita yung lalaki kanina? Nung tumuro si Rosa dito? Wala akong nakita. Grabe naman talaga yung mga mata mo. May kalayuan yung pinanggalingan natin ah. Tapos parang hindi ka na napagod sa pagtakbo. Ano yun? Nararamdaman mo ba? Teka. Oo. Parang ang daming nakapaligid sa atin. Luis, natatakot ako. Anong gagawin natin? Huminahon ka. Oo, huminahon ka lang, Dolfo. Lalong lalakas ang kapangyarihan nila kung magpapatalo ka sa takot. Talasan mo lang ang pakiramdam mo. Hindi yan basta makakalusob lalo na at may araw pa. Ramdam na ramdam ko kung anong nilalang sa paligid. Sanay ako sa ganoong pakiramdam dahil sinanay ako ng ganoon sa pagiging sundalo. Ang kaibahan lang ngayon, hindi ko alam kung ano ang kalaban, ano ang kakayahan nito at kung paano ito lulusob. Pero kung takot lang ang pag-uusapan, hindi ako nakakaramdam ni katiting man lang. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Mapanganib na sa parte niya ng kakahuyan. Marami na makamandag na mga ahas ang nariyan. Oo nga, bumalik na kayo rito. Pinsan, nag-alisa na ata. Parang nawala na yung nararamdaman kong mabigat. Oo nga. Ang mabuti pa umalis na rin tayo. Baka maswertehan pa tayo ng ahas dito eh. Bilis na! Kukunin ko ang mga lamang loob kung pakialamero ka. Sino ka? Lumabas ka! Huwag kang duwag! Ipaparanas ko sa iyo at sa baryong ito ang bigyati at sakit. Demonyo ka! Lumabas ka na lang at harapin mo ko! Luis, sino bang sinisigawan mo? Ha? Bakit? Hindi ba ninyo narinig? Ang alin? Boses ng lalaki. Nagbabanta. Wala akong narinig. Ikaw ba, Dolfo? Wala rin ay. Ay nako, mabuti pa. Bilisan na natin ang pagbaba. Baka masalisihan pa tayo ng demonyo rito. Bilis na!
Lumingon pa ako sa paligid noon pero wala na talaga akong nakita na kahit ano. Pero sigurado ako, hindi guni-guni ang narinig kong yon. Boses talaga yon ng lalaki at hindi pananakot yon kung hindi isang pagbabanta. Pagkabalik namin kina Kapitan, kaagad din kaming nagpaalam. Ayaw ko pa sanang umalis noon at gusto ko pang makausap si Dalia pero pinilit ako ni Tia Mara na umuwi na at mayroon daw siyang sasabihin sa amin. Nangako naman si Kapitan na magtatalaga ng mga kalalakihan na lilibot sa lugar tuwing gabi. Minsan, pwede bang pairam ng baril mo pagkatapos? Hindi pa kasi ako nakahawak din eh. Hindi pwede. Hindi ito laruan. At ang baril na ito, marami na itong inutang na buhay. Ayokong mahawa ka ng mga negatibong enerhiya ng baril na ito. Naku, ganun ba? Pero hindi ko akalain na naniniwala ka sa mga ganyan ha? Yung mga tipong negatibong enerhiya? Naniniwala ako. Dahil nararamdaman ko yon. At nararamdaman ko ang pigating dala noon sa bawat kasamahan kong namatay sa harapan ko. Ang kamatayan, hindi lang lungkot ang dala, kundi kadiliman rin sa mga nakakakita nito. Oh, kakain na! Pumarito na kayong dalawa! Ay, narinig ko naroronda ka raw kasama ng ilang kalalakihan, Babaya Luis. Ayos lang ba yung braso mo? Magaling naman na po ito, Lola. Tsaka gusto ko lang po talagang tumulong. Ako rin po, sasama ako. Mag-iingat kayo, ha? Huwag kayong basta hihiwalay sa mga kasama ninyo. Mas marami, mas ligtas kayo. Heto, dalhin na rin ninyo mga ito mamaya. Mga nakatago pa sa baol ni na lolo. Ano to? Punyal yan. Maliit na patalim. Gawa yun sa tanso at pilak. Mahusay na panglaban sa mga engkanto, aswang, at kahit ano pang kampo ng demonyo. Ayos! Akin tong buntot pagi. Yari sa akin yung mga aswang na yan. Ang totoo, parang ayaw ko na kayong pasamahin. Bakit naman, Nay? Binigyan mo pa kami ng mga ganito kung hindi mo rin kami pasasamahin. Dahil nag-aalala ko. Pakiwari ko kasi. Isang gabunan ang nanggugulo dito sa atin ngayon. Gabunan? Isang uri ng malakas at matandang aswang. Tama ho ba? Oo. Pero sana mali ang kutob ko. Luis, Dolfo, ayaw ko kayong mapahamak. Pero kakaunti lang ang kalalakihan ng baryong ito. Kaya mag-iingat kayo. Kung alanganin, tumakbo kayo. Huwag kayong masyadong magtapang-tapangan. Eh, bakit kasi hindi ka na lang din sumama? Ako na ang bahala dyan kay Rosa. Matagal ko nang hindi nagagamit ang kakayahan ko, Nay. May edad na rin ako. Ayokong maging pabigat sa kanila doon. Natahimik kami matapos ang sinabing yun ni Tia Mara. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Maaaring may nangyari na hindi ko alam kung kaya ganoon lang ang naging damdamin niya habang nagkikwento. Pero hindi na ako nakialam. Tumayo ako para magsandok ng kanin at si Dolfo naman sa ulam. Magsisimula na sana kaming kumain nang biglang may kumalabog sa pintuan ng bahay namin. Mara! Mara! Maria! Buksan niyo ito, bilis! Boses ni Joselito yon. Ay, buksan nyo na ang pinto. Kapitan, sandali lang! Tulungan niyo kami. Yung ano, naman. Kabilaon ho kayo. Ano ang nangyari? Yung aswang. Lumusob. Ha? Maaga pa! Sigurado po ba kayo sa nakita ninyo? Oo, nakita namin. Napatay pa yung si Berting. Bigla na lang natumba. Tapos, biglang sumirit yung dugo sa leg at tiyan. Ha? Eh paano naman po nangyari yun? Hindi ninyo nakita kung sino ang gumawa? Tama ng tanungan. Tara na, Dolfo. Kunin mo na yung mga gamit natin. Sige, Ikaw, Mara. Hindi ka ba sasama? Baka po. Sige. Sasama ako. Nay, kayo po munang bahala kay Rosa, ha? Ay, sige na. Ako na ang bahala rito. Mag-iingat kayo. Tara, Kapitan. Tara. Ituro ninyo sa amin ang daan.
Pagkakuha ng mga gamit at flashlight, mabilis kaming tumakbo papunta doon sa sinasabing lugar ni Kapitan. Papalapit pa lang kami, natanaw na namin ang mga ilaw mula sa flashlight at sulo. Sinundan namin yon pero natigilan kami nang makarinig kami ng sigawan. Doon! Bilisan natin! Sandali. Mag-iingat ka, pababa ang parteng yan. Sandali. Dito namin iniwan yung bangkay ni Berting eh. Nasaan na yun? Naku po, baka kinuha na ng... Nang marinig ko ang malakas na sigaw ay hindi na ako nagkatubili pa. Sinundan ko ang pinanggagalingan noon, ngunit napatigil ako nang makarating ako doon. Mula sa dilim ay naaninag ko ang isang nilalang. Hindi ko mawari kung ano yun. Kubang-kuba yun at naaninag ko ang nagtatalasang mga kuko. Sa harapan noon ay isang nakahandusay na lalaki at dalawang nakatayo, mga kasama ni Kapitan. Pagtigil ko ay lumingon yun sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Pulang-pula ang kanya at nanlilisik. Puno rin ng dugo ang buo nitong mukha. Bubunutin ko na sana ang baril ko nang bigla yung tumalon papunta sa akin. Natumba ako at kaagad na naipababawan ng halimaw na yun. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang baril. Papatayin kita. Kayong lahat. Amin ang baryong ito. At ubusin namin kayo. Subukan mo, demonyo ka! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Punyeta! Hindi ka aalis! Ito pa! Gumulong ang nilalang na yon sa gilid ko. Mabilis akong tumayo para sa pagbabarilin pa siya ulit, pero ang inaakala ko noon ay napuruhan na, hindi man lang pananasaktan. Nakita kong naglaglaga ng mga balang itinanim ko sa katawan niya. Duguan siya pero lalong nanlisik sa galit ang mga mata niya at sa unang pagkakataon noon ay nakaramdam ako ng takot. Natigilan ako sa pwesto ko at nakatitig lang ako sa karimari-marim na nilalang na yun. Nakita ko siyang palusob pero hindi ako makagalaw. Tapos ka na! Pinsan! Hayop ka! Layaw mo pinsan ko! Etong buntot pagang yakapin mo! Eto pa! Kainin mo ting wasin, demonyo ka! Buisit! May araw din kayo! May araw din kayo! Nakita kong umusok ang nilalang na yun, Sir Jupiter. Nang tumalikod siya ay doon ko na ulit naigalaw ang katawan ko. Halos masubsob ako noon, pero tumayo ako ulit. At walang sabi-sabing hinabol siya. Mabilis siya pero kitang-kita ko kung saan siyang dumadaan kahit na madilim na talaga ng lugar. Salamat talaga sa mga pagsasanay ko noon. Narinig ko pang sumigaw si Tia Mara na huwag ko nang sundan ang aswang pero hindi ako nakinig hanggang sa napansin ko na nag-iisa na lang ako. Mangmang! Inutil! Binigyan ka na ng babala. Huwag kang sumunod. Pero anong ginawa mo? Matapang ka. Pero bobo! Talaga ba? Lumabas ka muna dito nang magkaalaman na! Hindi ako kagaya mo. Lalaban ako sa paraang alam kong mananalo ko. Wala akong pakialam sa patas o hindi. Ang mahalaga sa akin ay manalo. Makakain, makamatay. Ano bang meron sa baryong ito? At dito kayo nagpipeste? Wala namang masyado. Bukod sa napakaraming bata rito, tagupa ang lugar na ito. Makapagpaparami kami dito ng walang problema. Demonyo kayo! Mga walang puso! Mga salot! Hindi namin kasalanan na ganito kami, bata. Wala kang alam! Nakarinig ako ng kaluskos. Tumingala ako at kaagad akong napagulong paharap ng makitang nilalang na papalapit sa akin. Nagawa niya akong abutan. Nahawakan niya ako sa damit at naibalibag sa lupa. Tumilapon ang baril ko at nabitawan ko ang flashlight. Ramdam ko ang sakit sa tagiliran ko noon at pakiramdam ko ay nabalian ako ng buto. Napasigaw ako pero pinilit kong maging alerto. Nakita mo na.
Wala kang kwenta. Pakialamero ka lang, tapang-tapangan. Pero walang alam. Tatapusan mo na ngayon! Mapapatay mo ko. Pero sinisigurado ko, hindi kayo magtatagumpay. Bobo! Bakit? Sino pang lalaban sa amin? Wala na! Nagdidilim na ang paningin ko noon. Tanggap ko nang mamamatay na ako pero biglang nawala ang demonyo. Naisip kong baka papunta yon sa babaeng sumigaw. Kaya naman kahit napakasakit ng tagiliran at braso ko ay pinilit kong tumayo. Dahan-dahan akong naglakad at halos hindi pa ako nakakalayo nang mapatid ako sa isang bagay. Natumba ako at nagulat ako nang makitang may taong nakahandusay doon. Saktong lumiwanag ang buwan at mas nagulat ako nang makitang si Dahlia ang nakahandusay doon. Luis! Tinsan! Nasaan ka? Luis! Ay, Diyos ko! Nasaan ang pamangkin ko? Luis! Narito ako. Dito. Dolfo, tiya! Doon! Bilis! Dito! Nandito siya! Oh, Diyos ko po. Anong nangyari? Oh, si Dahlia to ah! Oo nga. Anong ginagawa niya dito? Hindi ko rin alam. Nakarinig lang ako ng sigaw tapos nakita ko na lang siya rito. Eh yung aswang, nasaan? Hindi ko alam. Tumakbo. Hindi ko na nakita. Teka, tulungan niyo muna kami. Pakiramdam ko nabalian ako ng buto eh. Kagad nila kaming tinulungan. Inalayan ako ni Dolfo at ng isa sa mga lalaking naroon. Kaagad kaming umalis doon at dinala nila kami sa bahay ni Kapitan. Bigla akong nakaramdam ng hilo. Napakarami nilang tanong pero bago ko pa masagot ni isa sa mga yon ay nagdilim na ang paningin ko at nakatulog na ako. Nasaan ako? Aray, ang tagiliran ko. Salamat ulit sa pagliligtas ninyo sa anak ko. Hindi ko alam kung paano makapagpapasalamat sa mga ginawa ninyo sa kanya. Wala yun, Nestor. At saka, ang dapat mong pagpasalamatan ay si... Luis? Oh, gising na rin pala si Luis. Halika dito. Teka, alalayan kita. Masakit pa rin ba yung tagiliran mo, Luis? Hindi na ho. Ako na po. Kaya ko namang lumakad. Nestor, ito nga pala si Luis. Ito ang nakakita at nagligtas kay Dahlia. Luis, ito naman si Nestor. Salamat, Luis, ha? Kung hindi mo siguro nakita itong si Dahlia. Wala ho yun. Ayos ka lang ba, Dahlia? Wala bang masakit sa'yo? Hindi ka ba sinaktan ng demonyong yun? Hindi naman. Ayos na ayos lang ako. Maraming salamat sa'yo, Luis. Pero ang ipinagtataka ko ay kung paano kang napunta doon. Sa kwento niya kanina, ay nagsasampay lamang daw siya ng mga kinusutan niyang mga damit. Nabigla na lang may kung anong humampas sa batok niya. Nawalan siya ng malay at pagkatapos, maaaring yun niya ang aswang. Mabuti na lang talaga at hindi siya nasaktan. Mag-iingat na lang kami sa susunod. At sasama ako sa paghahanap sa demonyong yon. Salamat, Nestor. At talagang kulang tayo sa mga matatapang na lalaki rito eh. Magkakaasa po kayo. O paano ho? Uuwi na ho kami. At makagabihin na kami sa daan. 4:00 na rin eh. Salamat muli sa inyo. Lalo na sa iyo, Luis. Wala pong anuman. Salamat, Luis, ha? Pwede ba tayo magkita ulit? Oo naman. Papalapit na rin ang fiesta sa bayan. Magiging madalas ako doon. Matapos yun, tuluyan na silang nagpaalam. Pero bago makalayo, nakita kong lumingon pa sa akin si Mang Nestor. Hindi ko alam kung bakit pero ang talim ng tingin niya sa akin ng mga oras na yon.
Naisip ko na lang nang baka dahil yon sa iniisip niya na pinopormahan ko yung anak niya. Pero kakaiba yun dahil kagaya ito noong titig ng aswang sa akin. Hindi rin ako kaagad nagalaw ng mga oras na yun. Gising na pala ang pamangkin kong pogi. Sino bang tinatana? Sila Dahlia. Mabutit nagising na rin siya, no? Padaan nga po muna ako, Nay. Nauuhaw na ako eh. Ito, pinsan. Pinadala ni Lola. Bagong lutong ginataang mais. Makakatulong daw yan sa'yo. Salamat. Teka, ano palang nangyari pagkatapos kong mawalan ng malay? Tara, dun tayo sa loob mag-usap. Dali lang at kukuha ako ng malalagyan niyang merienda at tubig. Sige ho, salamat po. Tia, anong nangyari kagabi? Wala naman bukod sa namatay si Mang Berting. At kagaya ng ibang naging biktima dito, wala yung mga mata niya. Ano? Luis, hindi lang basta aswang ang kalaban natin dito. Naniniwala ako na hindi lang ito simpleng kababalaghan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Na parang serial killer ang gumagawa nito? Yun bang tawag sa mga ganun? Yung iisa lang ang paraan ng pagpatay at palaging may kinukuha sa biktima? Oo. Kung gayon ay, yun nga. Bukod sa pagiging aswang may pagkawalang awang kriminal pa ang kalaban natin ngayon. Kailangan nating mag-ingat. Alam mo, Luis, kung hindi ito ang ipinunta mo rito, alam ko na gusto mong magpahinga. Makalimot sa nangyari sa'yo sa huling misyon mo. Pero kailangan ka namin ngayon. Ang pagiging dalubhasa mo sa militar at sa paglaban sa ganitong lugar ang kailangan namin. Bayan ito ng mga magulang ko, Tia. At kahit nawala na ako sa serbisyo, sundalo pa rin ako. At gagawin ko ang lahat mailigtas lang ho kayo. Ano na palang sabi ng mga pulis? Mag-iimbestiga raw sila ngayong gabi. Mabuti kung ganon. Sana'y makaengkwentro nila ang halimaw na yon. Pero Tia, Ano yon? tingin ko, hindi lang isang aswang ang kalaban natin. Anong ibig mong sabihin? Yung nakita natin kagabi, iba yun sa nakita namin ni Dolfo. Sigurado ka? Opo. Magkalayo ang itsura nila. Yung kagabi, kuba na at mukhang matanda na eh. Malaking problema yan kapag nagkataon. O siya, sige. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Pero Tia, Tama si Nanay. Ang gawin natin ay magplano. Salamat ka, pinsan, hindi ka nabalian ng buto. Dahil kung sakali, lumpo ka na sana ngayon. kung sa bagay tama ka. At oo, kailangan natin ng plano. Hayaan muna natin sa mga pulis ang gabing to. Nagpahinga ako noon. Bago dumilim, umuwi kami at walang kakaibang nangyari noong gabing yun. Kinabukasan, bumalik kami kina Kapitan at naabutan namin siyang kinakausap ang karamihan sa mga taga-baryo. Nag-anunsyo na pala siya na mag-ingat tuwing gabi. Kumalat din ang balita sa ibang baryo at dahil doon nagpadala sila ng mga kalalakihan na maaaring tumulong sa amin. Gumawa sila ng parang kubo-kubo at doon sila tumambay. Mga 10 sila at 2 sa mga yon ay mga literal na pulis. Wala raw talagang nakakita kagabi. Sinuyod nila yung kakahuyang kung saan natin nakainkwentro yung aswang. Pero wala raw eh. Madaling araw na nga sila natapos eh. Ay nako, saan kaya nagtatagong mga hayop na yon? Ano pala yung mga dala mo? Eto. Mga orasyon na ginawa at isinulat ni Lola sa maliliit na papel. Dalhin ko raw sa mga kabahayan at mainam na pangontra sa mga aswang. Bibilinan ko rin sila na magsabit ng mga bawang sa mga bintana nila. Ikaw, bakit bihis na bihis ka? Pupunta ako sa plaza. Malapit sa bayan. Kaya mo na ba? Tsaka anong gagawin mo doon? Teka, huwag mo sabihin, si Dahlia ang kakatagpuin mo, no? Huwag ka nang magulo. Babalik naman ako agad. Sige na, ayusin mo ng pamimigay niyan. Kailangan niya ng baryo. Nako, sige na. Oy, pasalubong ko ha.
Yang monay dun sa panaderya doon. Masarap yun eh. Sige na, sige na. Alis na ako. Ay, teka. Dalhin mo na to. Itong punyal. Paalala ni nanay na ibigay ko yan ulit sa'yo. Pero hindi ko man lang ito nagamit nung nakaraan. Yun nga. Paano masyado kang nagtiwala sa baril mo? At nakalimutan mong may dala kang ganito. Nahulog na lang. Kung hindi ko napulot, baka nawala na rin to. Pero hindi ko na siguro kailangan ito. Dalhin mo na, panigurado lang. Kinuha ko yun. Isinuksok ko yun sa aking bulsa sa likuran at pagkatapos ay nagpaalam na ako at umalis. Maganda ang sikat ng araw noong araw na yon pero hindi ganoon kainit dahil mahangin. Napakasarap din talagang maglakad-lakad lalo na sa ilalim ng mga naglalakihang punong kahoy. Mga 30 minuto rin ang inabot bago ko narating ang plaza. At kaagad kong nakita doon si Dahlia. May bayong sa tabi niya at namimigay ng tinapay sa mga bata. Tulungan na kita? Luis, ayos ka na ba? Oo naman. Ayos na ayos. Kanina ka pa ba namimigay rito? Kanina pa. Nakaubos na nga ako ng 2 bayong ng monay eh. Dahlia, apo. Sino itong gwapong binatang ito? Aba, napakatigas ng mga braso ah. Machong-macho. Manliligaw mo. Nako, hindi po. Talaga kayo, Lola. Napakapalabiro ninyo. Eto po si Luis. Yung nagligtas sa akin yung isang gabi doon sa yung sa doon sa aswang. Magandang umaga po. Ay, ikaw pala yon. Tama pala ang kwento nitong apo ko. At talagang napakagwapo mo, Lola. Ako nga pala si Clarita. Lola nitong si Dahlia. Tiyahin ako ng tatay niya. Ay nako, mabuti at dumating ka. Gusto ko kasing maglakad-lakad doon at tumingin ng mga sandalyas. Ang kaso'y, hindi ko maiwan tong si Dahlia. Ah, ganun po ba? Sige po. Ako na lang po muna rito. Sasamahan ko po muna si Dahlia. Ay, aba, at talagang gusto mong masolong apo ko, no? Ano po? Ay, nako. Huwag ka nang mahiya. Tamang-tama lang yan. At para abutan ko pa ang apo ko sa kanya. Lola talaga? O siya, dyan na kayo. Alis na ako't nang makarami. Pagpasensya mo na yung si Lola, ha? Palabiro talaga yun eh. Nakakahiya. Naku, walang problema yon. Nakakatuwa nga na kahit may edad na siya, ay napakasigla pa rin. Kamusta ka pala? Mabutit na gawa mong makalabas agad matapos yung nangyari. Napakatapang mo. Hindi naman. Natatakot din ako. Ang totoo, hindi nga ako nakatulog eh. Pero kung sa bahay lang ako, lalo ko lang may isip yung nangyari. Kung sa bagay. Ikaw, kumusta? Kung hindi mo mamasamain, ngayon ko lang nakita yung braso mo. Anong nangyari dyan? Eto? Wala to. Nasabugan ng granada. Granada? Oo. Ikinuwento ko kay Dahlia ang nangyari sa akin. Naging komportable ako sa kanya. Kahit yung mga bagay na ayaw ko nang maalala, nasabi ko sa kanya. Yung tungkol sa mga kasamahan kong pinatay ng mga rebelde. Yung pinasabog yung isa sa mga kampo namin at yung huling engkwentro kung saan ako napuruhan at kung saan namatay yung pinakamatalik kong kaibigan. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa kung paanong tinamaan sa ulo ang kaibigan kong yun at namatay. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit umalis na ako sa pagiging sundalo. Halos tanghali na nang maipamigay namin ang lahat ng mga dala ni Dahlia. Niyaya ko siyang magmerienda at hindi naman niya ako tinanggihan. Pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Kung hindi ka o-order, hindi na lang din ako o-order. Ayoko namang ako lang ang kakain. Ano ka ba? Sige na, kumain ka na. Nagbabawas ako ng timbang eh.
medyo bumigat na kasi ako. Saka nag-agahan na naman ako. Ganun ba? Pero bakit inilalayo mo yung patis at prinitong bawang? Aha? Hindi. Itong paminta kasi, nababahing ako rito. Mabilis akong, mabahing. Ganun ba? Kung gusto mo, umalis na lang tayo. Hindi naman ako nagugutom eh. Hanap tayo ng ibang pwedeng tambayan. Sigurado ka? Oo. Habang palabas kami ng karinderya, hindi sinasadyang nahulog mula sa upuan ang isang palangganang puno ng mga nabalatang bawang. Eksakto yun sa harapan ni Dahlia at talagang napatili siya ng dahil doon. Napatalon pa siya at napatakbo ng mabilis palabas at pagkatapos ay nagsimula siyang maduwal. Ayos ka lang? Anong nangyari? Wala ito. Nainitan lang siguro ako. Ay, Dahlia! Anong nangyari? Ay, naku naman. Tara na't umuwi na tayo. Sige. Luis, kailangan ko na ata magpahinga. Sa susunod na lang. Sige. Pero ayos lang ba kung ihahatid ko kayo? Baka lang... Hindi na. Kaya na namin to. Ay, halika na, Dahlia. Tumingin pa sa akin si Dahlia. Parang may sasabihin pa siya nang pigilan siya ni Lola Clarita niya. Pagkatapos ay tiningnan ako ng matandang yun ng matalim. Kaagad akong nakaramdam ng pagkahilo noon. Mabuti na lamang at napahawak ako sa isang posteng kahoy doon. Kung hindi ay baka bumagsak ako. Nakita ko ng serbidora sa karinderya. Binigyan niya ako ng upuan, pero nang uupo na ako, nawala na ang hilo ko. At pagtingin ko sa kalsada, ay wala na rin ni bakas nila Dahlia at Lola Clarita. Nang makabawi na, napagpasyahan ko na lamang na lumibot doon at para na rin makapag-isip-isip. May parang peryahan doon at nalibang ako doon ng gusto kaya naman hindi ko na napansin na papalubog na pala ang araw. Oh, Luis! Narito ka. Mahilig ka pala sa ganyang laro ah. Kapitan! Oh. Hindi ho. Nalibang lang po. Ngayon na lang din po ako nakakita ng ganito ulit eh. Kayo po, naparito kayo. Ay, napadaan lang. Galing ako dun sa istasyon ng pulis. Nag-report at kinuha na nila ako ng pahayag sa mga nangyayari. Ang kaso, halata sa kanila na hindi sila naniniwala sa akin eh. Pakiramdam ko nga. Sinasabi lang nila na mag-iimbestiga sila eh. Kahit hindi naman. Kaya nga eh. Teka, nabanggit sa akin ni Mara na magaling ka pa sa paggawa ng mga plano. At isa ka raw sa pinagkakatiwalaang sundalo noong nasa serbisyo ka pa. Pagdating doon, baka naman makatulong ka para mahuli natin ang demonyong aswang na yun. At maibalik na natin ang katahimikan dito sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Nabanggit na rin naman sa akin ito ni Tia. Sa lalong madaling panahon po, sasabihin ko kayo kapag nakabuo na ako ng plano. Salamat, Luis. Sigurado akong natutuwa ang tatay mo sa ginagawa mong ito. Sumabay na ako noon kay Kapitan. Wala kasi akong dalang flashlight at madilim na sa mga dadaanan namin. May mga ilaw naman pero sobrang magkakalayo. At yung mismong daan na nagdudugtong sa baryo at sa bayan ay sadyang madilim. Kapitan, Oh, alam po ba ninyo kung saan nakatira si Dahlia? doon yun sa mga kabila ng ilog. Parte pa rin ito ng baryo pero wala nang nakatira doon. Nasunog kasi yun ng mga ilang taon na ang nakalilipas. Tapos naabando na. Nagulat na lamang ako na nakabili na ng lupa doong yung pamilya ni Dahlia. Nakapunta na ho kayo sa kanila? Ay, hindi pa eh. Masyado kasi rin akong abala at wala namang problema doon. Ay, bakit mo natanong? Wala ho. Akit sana ako ng ligaw eh. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Swerte ka sa batang yon kung sakali. Maganda na. Busilak pa ang puso.
Pero parang may kakaiba po kasi sa... Oh, bakit ka natigilan? Anong... Diyos ko po. Ano yan? Halimaw? Isang aswang nung nakaraang gabi. Yung hinabol ko. Siya yan. Akala mo siguro tapos na tayo. Ang hindi mo alam magsisimula pa lang. At uunti-untiin ko kayo para malasap nyo ng gusto ang kamatayan. Mag-iingat ka, Kapitan. Mabilis ang isang yan. Talasan mo lang ang pakiramdam mo. Anong sinasabi mo? Halika na! Tumakbo na tayo! Tumakbo na papalayo si Kapitan. Tinawag ko siya pero nang dahil sa takot ay nagdire-diretso lang siya. Nakita kong gumalaw na ang halimaw at mabilis na sinundan siya. Binunot ko ang baril sa aking likuran at pinaputukan ko na ang demonyo. Pero hindi ko yun tinamaan. Kaya naman dumampot ako ng bato na kasing laki ng kamao ko at tumakbo papalapit sa halimaw na yun. Tumigil ka! Ako ang harapin mo! Ikaw talaga ang haharapin ko, Bobo! Napakadali talaga ninyong utuin! Luis! Ano? Isang suntok at 2 sipa lang ang katapat mo. Akala mo siguro napuruan mo ko, no? Isang pagkakamali lang ang hindi mo ako pinatay noong gabing yon. Heto, maligo ka sa bukbok! Mabibigat at malalakas ang mga suntok na yun. Bawat tama ay talagang ramdam ko ang sakit. Hindi pa ako makasalag ng maayos ng dahil sa kaliwa kong braso. Nabitawan ko pa ang baril ko. Nakita ko si Kapitan. Kumuha siya ng bato. Akmang babatuhin na niya ang aswang nang bigla itong lumingon sa kanya. Tumalon ito sa kanya at kaagad siyang napaibabawan. Tulong! Tulungan niyo kami! Impakto ka! Umalis ka sa ibabaw ko! Hindi ka marunong maghintay. Papatayin din naman kita eh. Yes, ikaw na lang ang uunahin ko! Wag! Maawa ka! Hayop ka! Tigilan mo si Kapitan! Niyakap ko ang halimaw na yun at buong lakas kong inihagis papalayo kay Kapitan. Napakabaho niya. Parang naaagnas na karne na kung ano. Galit na siya at lalong nanlisik ang mga mata pero hindi ako nagpatinag. Gumulong ako papunta sa kung saan naroon ang baril ko. Nakuha ko yun. Bumaling sa akin ang aswang pero bago niya ako nagawang saktan ay nagawa kong iputok ang baril. Eksakto sa bibig niya yun at kitang-kita ko kung paanong binutas ng bala ang lalamunan niya. Akala mo tapos na. Hindi ako tinatabla ng bala. Tanga! Punyeta! Napakatibay mong hayop ka! Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatay. Kapitan, tumakbo na ho kayo! Bilisan ninyo! Pero Luis, hindi kita iiwan. Mamamatay tayong dalawa kapag hindi ka pa tumakas! Sige na ho! Mamamatay talaga kayong dalawa! Mamamatay kayo kahit anong mangyari ngayong gabi ito! Nagawa ng aswang na ilagay ang mga kamay niya sa leeg ko. Pinilit kong makawala pero sadyang napakalakas ng nilalang na yun. Unti-unti na akong nawawalan ng malay. Nawawalan na ng pakiramdam ang mga binti ko at hirap na akong huminga. Nang biglang maalala ko ang punyal. Inipon ko ang lahat ng natitira kong lakas. Sa maniwala po kayo o sa hindi ko na alam kung ano ang nagpapakilos sa akin noon. Halo-halo na ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Takot, galit at sakit. Nakuha ko ang punyal sa likurang bulsa ko. Nagawa kong tanggalin ang takip noon at naitarak ko yun sa mismong leeg ng demonyong yun. Ano yan? Ang init!
Punyeta ka. Tinablan ka rin ng hayop ka! Luis! Diyos ko! Anong nangyari? Paano mo nga? Ha? Eto ho. Punyal ito na galing kay Tia Mara. Ha? Isang pangontrang aswang? Magaling! Magaling! Hindi ito maaari. Hindi ko maikalaw ang katawag ko. Ano to? Dugo. Dugong ko ba ito? Hayop ka. Anong ginawa mo? Ikaw ang hayop dito! Demonyo! Akala mo. Akala mo. Matatapos ito dito. Oo. Maaaring mapatay mo ko rito. Pero hindi mo alam kung anong kinakaharap mo. Isang piraso lang ako sa malaking pamilya namin. Anong ibig mong sabihin? Marami kayo? Mamatay man ako ngayon. Ito ang magiging mitya ng tuluyang pagkaubos nyo sa baryong ito. Hindi hahayaan ng pinuno namin na hindi ako maiganti. Lumusob lang sila! Wala kaming pake! Ang mahalaga, nabawasan na namin kayo ng isa! Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Matapang ka. Marami na kaming nakalabang katulad mo. Pero lahat sila pulok na ngayon. Ang dami mong sinasabi! Akmang tutuluyan ko na sana siya nang bigla na lang siyang tumalon palayo. Itinutok ni Kapitan ang flashlight sa halimaw at talagang naliligo na ito sa sariling dugo. Tumakbo ito papalayo pero sinundan namin ito at hindi nagtagal. Natumba na ito. Dali-dali ko itong nilapitan at napangiwi na lang ako nang makitang umuusok at parang nabubulok na kaagad ang katawan nito. Kasabay noon ang pagsingaw ng napakabahong amoy. Sinubukan kong hawakan ang bangkay para makita ang mukha noon pero hindi ko na nagawang makalapit ng husto. Diyos ko ba, anong klaseng nilalang ito, Luis? Naniniwala ako sa mga aswang. Pero hindi ko akalain ganito sila. Lalo naman ho ako. Sa Maynila ako lumaki. Ano na hong gagawin natin? Umalis na tayo dito. Baka dumating pa yung mga kasama niya. Hindi ba sabi niya marami sila? Tara na, Luis. Oo, mabuti pa nga ho. Gusto ko sanang kunin ang ulo ng aswang na yon bilang patunay sa lahat na totoo sila. Pero hindi ko na nagawa. Dali-dali kaming umalis doon at sa halip na kinakapitan kami dumiretso, minabuti na niya na sa amin na muna pumunta. At doon ikinwento namin ang nangyari. Grabe. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun. Oo nga. At mabuti wala nang nangyari masama sa inyo. Mabuti na lang talaga. At dala ni Luis yung punyal niya yun. Oh, hindi ba? Kung hindi mo pa dinala, hinapunan ka na sana nung aswang na yun. Pero ang problema natin ngayon ay kung totoo man ang sinabi ng halimaw na yun na marami sila. Paano kung lumusob sila rito dahil sa pagkakapatay sa isang yun? May naisip na ako. Wala tayong ibang magagawa kundi ang harapin sila. Bukas na rin. Gagawa ako ng mga patibong sa kakahuyan. Doon sa may ilog, kung saan madalas makita ang pinatay nila. Dolfo, Kapitan, kailangan ko ng tulong ninyo. Tia, ilabas mo ng lahat ng maaari nating magamit laban sa kanila. Tutulong rin ako sa abot ng aking makakaya. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi sila basta-basta makakapasok sa mga bahay ng kabaryo natin. Lalo na at nabigyan namin sila ng mga orasyon. Mabuti po kung ganun. Ang mabuti pa ay maghapunan muna tayo. Luis, kakausapin kita pagkatapos natin kumain. Sige po. Halos wala akong ganang kumain ng gabing yon. Naiisip ko yung hitsura noong at naaalala ko ang napakasangsang noong amoy. Hindi rin nawala sa isip ko noon ang posibilidad na baka marami nga sila.
Kung ang isang yun nga ay halos mamatay na kami sa kakalaban, paano pa kung maraming ganoon ang magpakita? Pero naisip ko rin noon na walang magagawa ang labis na pag-aalala. Kailangan namin kumilos para sa mga buhay namin. Doon na muna nagpalipas ng gabi si Kapitana sa amin. Doon siya sa may sala pumwesto para matulog. At ako naman ay dumiretso na sa kwarto ko. Hindi ko na alam kung anong oras yun, pero gabing-gabi na nang biglang may bumagsak sa bubungan namin. Ano yun? Diyos ko po. Yupi yung bubong. Halos mabutas. Ano yan? Nilulusob na nila tayo. Aswang ang isang yan! Tingnan nyo! Ay kumukulo ang langis! Aswang ang isang yan! Ala, nanay! Natatakot po ako! Rosa, dun ka muna kay Lola. Dolfo, kunin mo yung buntot pagi at kunin mo rin yung ngitak sa ilalim ng higaan ko. Opo. Luis, yung punyal mo! Narito! Humanda kayo. Nararamdaman kong grabing galit mula sa demonyong yan. Ilan po kaya sila sa tingin ninyo? 3. Pero malayo yung 2. Eto na po, Nay. Eto, Kapitan. Kung sakali man, gamitin din ninyo ang itak na to. Nabasag na ang garapon ng langis! Napakalakas ng isang ito! Dolfo, kunin mo ang mga gasera at sulo. Sindihan mong mga yun, bilis! Pambira. Sa dami ng pagkakataon. Ngayon pa talaga namatay ang kuryente. Mag-iingat kayo. Nanay, hawakan lang ninyo si Rosa, ha? Oo, ako bahala! Ito na po ang gasera at sulo. Luis, eto. Tulong! Bitawan mo ako! Napatingin kaming lahat kay Dolfo at natigilan kami nang makita ang isang matangkad at mabalahibong nilalang sa kanyang likuran. Nakaakbay ito sa kanya habang ang matutulis itong mga kuko sa kamay ay nakatutok sa leeg niya. Akala ko sa pelikula at mga kwento ko lang makikita ang ganoon. At habang sinusulat ko ito, hindi ko maiwasang kilabutan sa eksenang yon. Kinuha ni Kapitan ang flashlight niya at itinutok yon sa aswang pero hindi yun sumindi. Paanong napatay ninyo ang tatay ko? Kayong mga mahihinang nilalang. Kayong mga nasa ilalim lang at walang silbi dito sa mundo. Kung makapagsalita ka, parang ang dami mong ambag. Kayo nga itong namimirwisyo lang eh. Pumapatay ng walang awa at nambibiktima kahit ng mga bata. Kaya wag mong maipamukha sa amin na mahalaga ang buhay ng tatay mo. Tama siya. Dahil kung may pagkakataon, gagawin namin ulit yun sa kanya at sa lahat ng kalahi ninyo. Ang kaso, hindi na ninyo yun magagawa muli. Narito ako para maningil. Buhay ang kinuha ninyo. Pues, buhay din ang kukunin ko. Magpaalam na kayo sa uod na ito. Aktong itatarak na ng aswang na iyon ang mga kuko niya sa leeg ni Dolfo nang tumakbo ako palusob. Itatarak ko sana ng punyal sa kanya pero nag-alangan ako. Kaya naman kinapitan ko na lamang ang braso niya at buong lakas kong hinila iyon. Si Tia naman ay hinila rin si Dolfo papalayo sa aswang nang makahanap ng pagkakataon. Tinadyakan ko ang aswang pero hindi natinag yun. Sasaksakin ko na sana siya pero nagawa niyang salagin ang atake ko at sa isang iglap nasasayig na ako at nakahandusay. Kung nagawa mong patayin ang tatay ko ng ganun lang kadali, pues, hindi mo yun magagawa sa akin. At ngayon, gagawin namin kayong hapunan. Ipapakain namin kayo sa mga alaga namin. At isasabit ko ang mga ulo ninyo doon sa plaza bilang mensahe. Mensahe na narito na kami. Subukan mo! Puro ka pagbabanta! Hindi ako nagbabanta. Sinasabi ko lang ang sasapitin ninyo sa mga kamay ko. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Subukan ninyong makatakas mula sa galit ko. Lumapit siya kay Tia Mara at buong lakas niyang itinulak ito. Talsik si Tia. Tumalsik din ang hawak nitong gasera. Mabuti na lang at hindi yun namatay. Si Lola Maria na sana naman ang pupuntiryahin niya. Mabuti na lang at nakatakbo si Lola at si Rosa papunta sa kwarto. Susundan pa sana sila ng aswang pero hindi ko yun hinayaan.
Bumangon ako at tinalon ko ang halimaw. Mula sa likuran, sinubukan ko siyang sakalin pero napakalakas talaga niya. Hinawakan niya ako sa ulo, hinaltak niya ang buhok ko at pagkatapos ay buong lakas niya akong binalibag. Eksakto ako sa lamesa at halos himatayin na ako sa sakit ng paghampas ng katawan ko doon. Kapitan, tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Pero, Sige na, Kapitan. Umalis ka na. Para namang papayagan ko siyang umalis. Para namang haayaan kitang pigilan siyang umalis. Sige! Lusob! Nang maramdaman mo ang hagupit ng buntot pagi na to! Matabang. Pero sapat na kaya yan. Tumalon si Kapitan sa bintana. Kaagad na humabol ang aswang pero buong lakas siyang hinampas ni Dolfo ng buntot pagi. Kitang-kita ko kung paano nalapnos ang dibdib at balikat ng aswang na tinamaan noon. Pero hindi man lang ito nasaktan ni hindi ito sumigaw o anuman. Sa halip ay ngumiti lang ito sa amin na parang nang aasar. Yan na ba ang kaya ninyo? Wala na bang ilalakas yan? Ano ka? Anong klaseng aswang ka? Ako, hindi na malaga yun. Hindi na rin naman ninyo maikikwento ito sa iba. Masyado kang mayabang! Etong kainin mo! Peste, anong asin yan? Pinaghalong asin, abo at pinato yung bawang at sili ito. Ginawa ko talaga ito para sa pagkakataong kagaya nito! Kayong may espesyal na kakayahan. Kayo dapat ang inuuna ko noon pa. Aba! Oh! Eh, nasaan ang angas mo? Ano, napapasok ka? Heto pa! Punyeta kang babae ka! Umuusok na noon ang aswang pero kahit ganoon hindi yun makitaan ng panghihina kahit na halatang nasasaktan. Pero doon na ako nakakita ng pagkakataon. Hinawakan ko ang punyal. Nang akmang lulusob na siya kay Tia Mara ay doon naman ako lumusob at nagawa ko siyang saksakin sa likod. 2 magkakasunod na saksak ang ginawa ko pagkatapos ay hiniwaan ko pa siya sa braso. Anong klaseng patalim yun? Ang patalim na ginamit ko para patayin yung kagaya mo kanina. Yung tatay mo! Buisit, punyeta, paano nagkaroon kayo ng ganyang uri ng sandata? Hindi lang kami simplig mga tao. Kung nagkataon na narito ang tatay at nagagamit ko ng maayos ang kakayahan ko, kanina ka pa sana patay. Hindi pa tayo tapos. Maaaring nasupwesan ninyo ako. Pero sa pagbabalik ko... Aalis ka na? Anong nangyari sa tapang mo kanina? Huwag ka rin masyadong mayabang. Dahil hindi ninyo ako magagawang patayin ngayong gabi. At kahit sa pagbabalik ko, hindi ninyo magagawa yun. Tumalon ang aswang paitaas at lumabas siya sa butas na nagawa niya sa bubungan namin. Dali-dali naman akong tumakbo palabas para habulin siya pero hindi ko siya naabutan. Nawala siya kaagad sa kadiliman ng gabi. Inilibot ko ang paningin ko hanggang sa maaninag ko ang 2 babaeng tumatakbo. Hindi ko sila namukhaan pero sigurado akong mga babae yun. Luis, huwag mo nang habulin. Wala kang laban sa kanya sa kakahuyan. Opo. Pero nakita ba ninyo yung mga babae doon kanina? Babae? Wala akong napansin. Pero baka yun yung mga kasama ng aswang. Pero bakit hindi sila nakialam? Hindi ko alam. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Salamat talaga sa asin na inihanda ko. Dahil kung hindi... Pinuto ng demonyo niya yung linya ng kuryente! Sira ang bubong natin at wala pang kuryente. Hindi ligtas na manatili tayo rito. Ang mabuti pa, pumunta tayo kina Kapitan. Sundan natin siya. Sige po. Matapos kong tipunin ang mga gamit ko ay eksaktong dumating naman si Kapitan kasama ang ilang mga kalalakihan at yung 2 pulis na kasama sa nagbabantay sa baryo. At hindi sila makapaniwala nang makita ang bahay namin. Nangako sila na kaagad iyong sasabihin sa istasyon nila bukas na bukas rin.
Kapitan, dun muna kami sa inyo. Mapanganib na magpalipas ang gabi ngayon dito. Ay, walang problema, Mara. Tara na, tama-tama. Marami tayong mga kasama. Salamat po. Kami ang dapat na magpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa tapang ng pamilya ninyo, baka wala na ang baryong ito. Pinsan, dinala mo naman nata lahat ng gamit mo. Babalik naman tayo bukas eh. Kailangan ko ang lahat ng ito. Bukas na bukas rin. Isasagawa ko ng plano ko. Tulungan mo ko. Aba, oo naman. Ano bang plano? Pasasabugin kong hayop na yon. Kahit pagod at masakit ang katawan ay hindi ko nagawang matulog ng mahimbing ng gabing yun. Inisip ko kung paano namin tuluyang matatalo ang demonyong aswang. Alam kong babalik siya at sigurado ako na hindi niya ako tatantanan matapos ang ginawa ko sa kanya. Kaya naisip ko noon na ako mismo ang magpapahabol sa kanya at saka ako aatake pagsikat ng araw ay naghanda kaagad ako. At nagulat silang lahat sa laman ng isa kong bag. Napakaraming granada nito, pinsan ah. Saan galing ang mga to? Inuwi ko ang mga yan galing sa kampo. Dala ng takot at trauma. Naisip ko na baka dahil sa mga granadang ito ay mapahamak ang natitira kong kasamahan doon. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit kinuha ko ang mga ito. Ay, marahil ay dala yan ng aksidenteng muntik na pumutol ang braso mo. Siguro pagkatapos ito, apo, ay magpatingin ka sa doktor. Alam ko na may lungkot at galit dyan sa puso mo na hindi mo na ilalabas. Opo, gagawin ko yan. Ano nga bang plano mo? Ilalagay ko ang mga ito doon sa kakahuyan. Gagawa ako ng mga patibong. Sigurado akong babalik ang hayop na yon mamayang gabi para gumanti. Pagkatapos, tatakbo ako doon at doon ko siya haharapin. Yan na ba ang pinakamagandang planong naisip mo? Bakit? Meron ka pa bang ibang naisip? Wala. Pero napakadelikado ng gagawin mo. Walang hindi delikado sa labang ito, Dolfo. Sanay ako sa panganib. Magmula nang magsundalo ako, hindi na nawala sa tabi ko ang panganib. Kaya wag ninyo akong alalahanin. Kung gusto ninyong matapos ito, makinig kayo sa plano ko. Sige, ipaliwanag mo ang gagawin at kung ano ang maitutulong namin. Kapitan, gusto kong kausapin mo ang mga tao sa baryo na iwasan muna ang kakahuyan malapit sa ilog. Gumawa ka na lang ng kwento. May buwaya. Ganon. Bahala ka na. Sasama naman sa akin si Dolfo at si Tia. Walang problema. Anong gagawin namin? Dolfo, gagawa ka ng mga pinatulis sa kawayan. Pagkatapos, tuturuan kitang gumawa ng mga patibong. Tia, sasama ka lang para pakiramdaman kung may aswang sa paligid habang naglalagay kami ng mga patibong. Naiintindihan ko. Pero kailangan nating matapos bago lumubog ang araw. At saka isa pa, hindi rin basta makakagala yun ng umaga. Malamang na puro sugat yun ngayon at nagpapagaling. Tama. Kaya samantalahin na natin ang pagkakataon. Kagad naming isinagawa ang plano matapos mag-agahan. Nanguha si Dolfo ng mga kawayan at dinala ang mga yon sa kakahuyan. Doon na siya nagpatulis ng mga yon at pagkatapos ay saka namin yung ginawang mga patibong. May mga tali doon na kapag napatid biglang babagsak ang mga kawayan at pinabigatan namin ng mga bato. Ganon din ang ginawa ko sa mga granada. Gamit ang tansi na dala ko rin at mga taling hiningi kay kapitan ay inilagay ko ang mga iyon sa ilalim ng mga puno sa iba't ibang lugar. Nakatali ang mga iyon doon at ang mga pin ay nakatali naman sa kamilang puno. Oras na may dumaan doon at mahugot ang tali ay sasabog ang mga iyon. Maayos naming nagawa ayon at eksaktong tanghalian ay natapos kami at wala ni isang aswang ang nagparamdam sa amin. Ay, natapos din. Ayos na ba yung mga tanda na inilagay mo? Baka ikaw ang masabugan ng mga yan. Oo naman. At saka kabisado ko tong kakahuyan. Alam ko kung saan ko inilagay yung mga patibong. Ay, dako. Nagyayabang ka na naman. Sige na, bumalik na tayo dun kina kapitan at aayusin na rin daw yung bahay natin. Sige, Tia. Susunod kami. Narinig mo yun, Dolfo?
Oo, may nag-uusap ng mga babae Doon banda. Tingnan natin. Tawagin mo muna si Tia. Hayaan mo na yan. Dito na muna tayo. Ayun. Doon galing ang boses. Dahlia, Apo. Kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Kung tatanggapin mo ng mga kapangyarihang naiwan ng lolo mo, magiging maayos ang lahat. Ay, siguro, makukumpinsi mo na rin ang tatay mo na tigilan na yung Luis na yon at pati itong baryo. Pero ayoko pong maging ganap na aswang, Lola. Gusto ko pong mamuhay ng normal. Magkapamilya. Maging ina. Ayoko pong manahin ng sumpa na dapat matagal lang iniwan ng pamilyang to. Pero alam mo kung paano magalit ang tatay mo. Kapag narinig niya ang ganyang sagot mo, ay baka pati ikaw tuluyan na niya. Pero mali ang pumatay ng tao. Pero kung hindi natin yun gagawin, paano tayo mabubuhay? Pwede po tayong kumain ng hayop. Mabubuhay po tayo doon, Lola. Ang kailangan natin ay mabuhay. Paano tayo mabubuhay kung galit at takot sa atin ng mga tao? Palagi na lang tayong may kaaway kapag ganito. Naiintindihan kita. Pero, narinig mo ang tatay mo. Kung uulitin mo raw yung ginawa mo nung nakaraan na magpapatay-patayan para iligtas ang Luis na yon, tutuluyan ka na niya. Ay, matakot ka naman. Matakot ho? Sawa na akong matakot. At naniniwala ko na hindi ganitong buhay lang ang naghihintay sa atin. Kagaya ng palaging sinasabi ni nanay nun, kaya nating mamuhay ng normal kung gugustuhin natin. Naku po! Patawad! Luis? Ay, anong ginagawa niyo rito? Huwag kayong lalapit. Matanda na ako, pero isa pa rin akong aswang. Huminahon ho kayo. Hindi ho namin kayo sasaktan. Pero Dahlia, totoo ba lahat na narinig ko? Ikaw? Kung gayon, si Mang Nestor, siya ang aswang? Patawarin mo ako, Luis. Kung hindi ko sinabi kaagad. At hindi ko rin naman alam kung paano sasabihin. Oo, ang tatay kong lumusob sa inyo kagabi. At lolo ko ang napatay ninyo. Hindi. Bakit naman? Pero ayaw ko maging aswang. Narinig mo naman siguro yung mga sinabi ko kanina. At kung bakit ako naroon sa kakahuyan at nakahandusay. Ginawa ko yun dahil ayaw ko masaktan kayo. Bahala ko talagang tulungan ka. Pero natakot ako na malaman mo ang sikreto ko kaya nagkunwari na lang ako. Tama na yan! Ay, tumahimik ka na, Dahlia. Halika na at baka puntahan pa tayo rito ng ama mo. Lalo tayong magkakandaleche-leche. At ikaw lalaki, tigilan mong apo ko. Hindi ako nananakit ang kilala ko. Pero huwag mo akong subukan. At kung ayaw mong mapahamak itong si Dahlia ng dahil lang sa ganito, ay lumayo ka na sa kanya. Dahlia! Nanay Clarita! Ay, tinatawag na tayo. Tara na! Luis, mag-iingat ka. Hindi titigil ang tatay ko sa ginawa mo sa kanya. At sa lolo ko. Hindi lang ikaw. Pati ang buong baryo ay malalagay sa panganib. Pakiusap. Protektahan ninyo ang mga bata. Ramdam ko ang malasakit at pagmamahal ni Dahlia sa baryo. Oo, nagulat ako sa narinig ko tungkol sa kanya pero hindi nagbago ang paghanga ko. Anak siya ng aswang pero busilak ang puso niya. Marami akong gustong itanong sa kanya pero hinila na siyang papalayo ng Lola Clarita niya. Ginusto kong sumunod pero hindi kumilos sa mga paa. Pinanood ko lang siya na lumayo noon. Alam kong gusto mo siyang sundan, pinsan. Kung gusto mo, sasamahan kita. Ano? Sigurado ka? Wala man sa itsura ko pero alam kong pakiramdam ng nagmamahal. Sige na, sasamahan kita. Pero paano kapag ginabol tayo ng tatay niya? Tatakbo tayo. At saka, ang taas ng sikat ang araw. Walang magagawa yan sa ating ngayon. Tsaka, sugatan pa yun. Pahina pa siya. Tara, bahala na.
Dahan-dahan namin silang sinundan at hindi kalayuan sa may ilog malapit sa paanan ng bundok ay nakakita kami ng isang bahay. Malaki yun pero isang palapag lang. Nakita namin na naglabas si Dahlia ng isang malaking supot. Hindi ko alam ang nasa loob noon pero tumutulo ang dugo mula roon. At ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay nila. Sigaw ng isang lalaking nasasaktan. Napayuko si Dahlia at napasandal sa dingding nila habang umiiyak. Ano nang gagawin mo ngayon, pinsan? Kaya mo bang patayin ang ama ng taong minamahal mo? Para sa akin, palaging lamang ang kabutihan ng nakararami kesa sa pag-ibig. Kung ang pagpatay sa tatay niya ay makakabuti para sa mga tao sa baryo at sa atin, yun ang gagawin ko. Kahit na mapalayo ka sa kanya? Oo, kahit na mawala siya sa akin. Pinsan, tingnan mo. Nakatingin siya rito. Nakita ata tayo. Naku po, bilis, magtago tayo. Luis, Dahlia, patawarin mo ako ha. Pero Luis, kailangan na ninyong umalis sa baryo. Lumikas na kayo. Tinawag na ni tatay ang ilan sa mga kalahi namin. At ngayong gabi lulusob sila sa baryo. Ikaw ang tutugisin nila, Luis. Ayoko mapahamak ka. hindi ako aalis, Dahlia. Kung mapapahamak ang baryo, kailangan ko silang tulungan. Patawarin mo rin ako kung magagawa kong saktan ng tatay mo. Pero hindi ko mapapayagang saktan ninyo ang mga tao. Sundalo ako at kahit wala na ako sa serbisyo, nakatanim pa rin sa isip ko na trabaho kong protektahan ng mga tao. Mas gugustuhin kong mamatay na rin si tatay kesa makita siya na kinakain ng ambisyon at ng sumpa ng pagiging aswang. Hindi naman siya ganun dati. Nagbago siya nang tanggapin niya ang ipinamanang sumpa ng dating pinuno ng mga aswang. Naging magagalitin siya, mapagkunwari at walang awa. Pero kahit ganun, alam ko na nahihirapan siya at pilit na nilalabanan ng sumpa. Luis, kung magagawa mo, ikaw na sana magpalayas sa kanya mula sa sumpang yun. Pero wala akong kakayahang gawin yon. Hindi ako albularyo o ano paman. Ibig kong sabihin, tapusin mo ng paghihirap niya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dahlia at talagang nadurog ang puso ko noon. Alam kong napakahirap para sa isang anak na sabihin ang mga katagang iyon, pero alam ko rin na nasabi lang niya iyon dahil sa pagmamahal niya sa tatay niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yumakap din siya sa akin bago tuluyang umiyak ng umiyak. Pero naputol yon nang biglang sumigaw muli ang tatay niya at hinanap siya. Nagpaalam siya habang nagpupunas ng luha sa mukha at nanatili kami doon hanggang sa nakapasok na siya ng bahay. Pabihira kayong dalawa. Ay, papaano kung hindi na kayo nakabalik? Oo nga, sa uulitin, mag-iisip kayo ng maayos ha. Hindi yung ganyan na ano na lang ang gagawin namin kung hindi kayo nakabalik. Patawad po. Pero naging malinaw na rin naman ang lahat at nalaman natin ang plano ng kalaban natin. Pero ngayong alam mo na ang katotohanan. Nakatulog ba yun? Minsan mas mainam para hindi natin alam ang totoo. Gayon, sigurado ako may pagdududa na dyan sa puso mo. Wala po. Buo pa rin ang desisyon ko. Gagawin ko pa rin ang plano. Sana lang at hindi mo kainin yung sinasabi mo. Tama na yan, handa na ang lahat ng gamit. Ang pagdating na lang nilang kulang. Ihanda na ninyo ang mga sarili ninyo. Narito na sila. 3 na sa mga bantay ang nawawala. Kailangan na nating umalis. Nagsisimula na. Nay, dito lang kayo ni Rosa ha? Ay, oo. Mag-iingat kayo. Luis, gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama. May tiwala ako sa'yo. Tatandaan ko po yan. Tara na! Doon sa may sagingan! Bilis! Mula sa iba't ibang direksyon ay naglipara ng napakaraming ibon. Kasunod noon ang alulong ng mga aso at napakalakas ngunit napakainit na hangin.
Nakakakilabot. Ramdam na ramdam ko noon ang papalapit na panganib. Dali-dali kaming tumakbo sa may sagingan. Doon ay nagsisigaw na ang ilang kalalakihan at hinahanap ang nawawala nilang mga kasama. Ilang sandali pa ay may sumigaw ng malakas sa hindi kalayuan. Sinundan namin yon at talagang nanlumo kami sa aming nakita. Ang iba ay nasuka pa at mayroon ding napatakbo sa takot. Kamamatay lang ng isang to. Diyos ko, ang mga mata niya, nawawala rin. Narito na sila sa paligid. Talasan ninyo ang mga mata ninyo. Pesteng niya, nagtakbuhan na yung ibang mga kasama natin. Luis, doon! Banda doon ko nararamdaman ng presensya nila. Tara, puntahan na natin. Yung mga flashlight at sulo, ihanda lang ninyo. Huwag ninyong hayaang mamatay. Napakainit. Anong hangin yun? Kumusta, Luis? Ha? Doon sa kaliwa! Ayun si Luis! Nang masinaga ng liwanag ng buwan ay tumambad sa amin ang nakakakilabot na hitsura ng aswang. Parang mas malaki ang pangangatawan niya kaysa noong lumusob siya sa amin. Mas itim na itim at parang kumikintab ang balahibo niya sa liwanag at mas mahaba ang mga pangil niya. At sa likuran niya ay 2 malalaking asong itim. Heto na siya. Talasan ninyo ang mga pakiramdam ninyo at huwag kayong magpakain sa takot. Pero paano natin matatalo ang demonyong ito? Mara, Luis, hindi natin ito kakayanin. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Matalino ka talaga, Kapitan. Luis, kung ako sa'yo, makikinig ako sa kanya. Sige, bibigyan kita ng kondisyon. Kung ibibigay mo ang ulo mo sa akin ngayon, hindi ko sasaktan ang mga kasama mo at ang buong baryo. Ano sa tingin mo? Huwag kang palilin lang, Luis. Hindi mo pagkakatiwalaan ang mga kagaya niyan. Nagmamalasakit lang ako. Pero kung ayaw mo, wala namang problema. Sige, payag ako. Pinsan! Pero kailangan paghirapan mo ang ulo ko. Gusto kong makalaban ka nang tayong 2 lang. Pinagbibilib mo talaga ako, bata. Sige, pero dapat mapasakin ang ulo mo bago mapatay ng mga kampung ko ang buong baryo. Ang baryo! Linti ka? Hindi ka talaga patas lumaban! Wala akong pakialam sa pagiging patas. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Mga kampung ko, kumain na kayo. Ang mga aso, papunta ng baryo! Bilis! Protektahan ng baryo! Ako nang bahala rito. Sige na, tulungan ninyo ang mga tao sa baryo. Pero Luis, Sige na ho, ako nang bahala rito. Mas kailangan kayo ng baryo. Kaya ko to. Labag man sa loob ay umalis sila Tia para tulungan ang mga taga-baryo. Gusto pa sana ni Dolfo na magpaiwan nang makakita kami ng malalaking ibon na lumilipad. Mga aswang din ang mga yon at papunta ng baryo. Kaya naman napilitan na rin siyang iwan ako. Bilib talaga ako sa tama mo, Luis. Sa dami ng mga manunugis ng aswang na nakaharap ko, ikaw lang ang hindi ko nakitaan ng panginginig at takot nang makita ako sa anyo kong ito. Kaya naman, lalasabin ko ang pagpatay sa isang katulad mo. Lilinawin ko lang sa'yo. Hindi ako manunugis ng aswang o anuman. Pero hindi ko mapapayagan na maghari ang isang katulad mo rito! Ganun ba? Sige, tingnan natin kung hanggang saan talaga ang kaya mo. Walang ano-anong lumusob sa akin, napakabilis noon para rin siyang nagtatago sa dilim sa bawat kilos niya. Hindi ko namalayan na nasa tabi ko na siya at hindi ko nakita kung ano ang tumama sa akin. Basta na lang akong nabuwal at nagpagulong-gulong.
Nasaan na ang iyong punyal? Bakit hindi mo ilabas? Yun lang ang pag-asa mong manalo sa akin? Ano? Pasarapin mo naman ang laban. Demonyo ka! Mayabang ka lang! Dahil nasa ganyang anyo ka! O bakit? Parang sinisisi mo pa ako. Kung ako sa'yo, bibilisan ko ng mamatay para hindi na madamay ang iba. Demonyo ka! Demonyo! Tumawa siya ng malakas na parabang nababaliw. Pinilit kong bumangon. Doon ko naramdaman na parang nabali ang kaliwang braso ko. Pero binaliwala ko yun. Huminga ako ng malalim. Pinipon ko lahat ng tapang at lakas ng loob na mayroon ako at pagkatapos ay kumaripas ako ng takbo papunta sa kakahuyan. Mabilis naman siyang sumunod sa akin. Sanay ako sa takbuhan at isa ako sa pinakamabilis sa amin noon. Pero kakaibang bilis ng halimaw na yon. Luis! Ano? Wala ka na bang ibang gagawin? Kung hindi ang tumakbo? Nakakatawa talaga kayo mga normal na tao. Mayayabang at pagkatapos ay tatakbo. Nagpapagod ka lang, bata. Mamamatay ka rin. Ha? Punyeta. Ano yun? Akala mo tumatakbo lang ako? Diyan ka nagkakamali. Ngayon, pumasok ka na sa teritoryo ko. Tingnan natin kung sinong tatagal sa ating dalawa. Sa tingin mo ba ay sapat na ito para matalo mo ko? Niluloko mo lang ang sarili mo. Umanda ka. Habulin mo ko! Oh! Bakit parang nahihirapan ka na? Tayo! Habol! Kung gayon, hindi lang isang pasabog ang itinanim mo rito, ha? Matalino ka. Pero hindi na ako mapapatay ng ganito lang. Hindi mo rin naman ako mapapatay kung hindi mo ako mahahabol. Duguan na siya at maaamoy ang nasusunod niyang balahibo sa paligid. Hindi na rin tuwid ang lakad niya pero ramdam ko pa rin ang galit at malakas na presensya niya. Maya-maya, sumipol siya. Biglang dumating ang isang malaking aso at nilusob ako. Mabuti na lang at nakatakbo ako. Dinala ko siya kung saan mayroong patibong at pagsabog ng granada ay tumilapon papalayo ang malaking aso na yon. Ano na? Nasaan ang tapang mo? Ang yabang mo! Ipakita mo kung gaano ka kabangis! Sino ka ba talaga? Ha? Isa lang akong sundalo. Retiradong sundalo na wala na saan ang silbi. Ngayon pakinggan mo ko. Kung aalis ka sa baryong ito, ay bubuhayin kita. Ha? Nagpapatawa ka ba? Ang lakas naman ng loob mo. Mahal na mahal ka ni Dahlia. At ayaw kong malungkot siya sa oras na patayin kita rito. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon. Paanong? Nababaliw ka na. Sa oras na buhayin mo ko rito. Eto ba talagang gusto mong buhay? O napilitan ka lang? Masaya ka ba sa pagiging aswang? O dahil lang ito sa baluktot na tradisyon ng pamilya mo? Hindi mo ba nakikita na nag-aalala ang anak mo sa'yo? Mahal na mahal ka niya. Kaya kahit para sa kanya lang, pakiusap, magbago ka! Alam mo ba kung bakit pinili kong maging aswang? Ha? Dahil para rin yun sa kanya at sa kanyang nanay. Anong ibig mong sabihin? Dahil gusto ko silang protektahan. Hindi ako ang pinakamalakas sa amin. Hindi ako ang pinakapinuno. Merong pang nasa itaas ko. At mas malupit siya sa akin. At sa pagtanggap ko ng sumpang ito, ay nagawa kong protektahan ang pamilya ko. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Dala ang sumpang ito. Natigilan ako sa narinig ko. Hindi ko akalain na may malalim palang ugat ang pagiging aswang ng tatay ni Dahlia. Akala ko ginusto lang niya ang kapangyarihan kaya pinili niya na maging masama. Hindi ko naisip noon
na may ganoon pala siyang dahilan. At nang dahil doon, lalo akong nag-alangan na tapusin siya. Dahlia! Anak, bakit narito ka? Tay, patawarin po ninyo ako ng dahil sa akin. Hindi yun ganon. Huwag mong isipin na naging pabigat ka sa akin. Kung nagiging malupit man ako sa'yo, dala lang yun ang sumpa. Pero Dahlia, mahal na mahal kita, anak. Kayo ng nanay mo, alam mo yan. Kung ganun po, umalis na tayo rito. Magpakalayo-layo na tayo at huwag nang kumain ng tao. Akala ko ay maayos na ang lahat sa pag-uusap na yon. Pero biglang sumigaw ang tatay ni Dahlia. Napahawak ito sa ulo at napaluhod. Nagsisigaw ito ng malakas na nasundan ng nakakalokong tawa. Pagtawa, Dahlia. Pero hindi maaari yun. Kung gusto mo, sumama ka na lang din sa pakialamerong ito. At magsama kayo sa impyerno. Dahlia, wag! Hindi na siyang tatay mo! Tama. Dahil ako ang sumpa ng pamilyang ito. Lumusob sa akin ang halimaw. Napakabilis noon pero nagawa kong makailag. Muli akong tumakbo. Umikot ako sa isang puno. Sumunod naman siya at pagkatapos noon ay isang granada muli ang sumabog. Nagawa siyang patalsikin noon at pagbagsak niya eksakto sa patibong na ginawa ni Dolfo. Napatid ang tali kung saan siya bumagsak at mula sa itas ng puno, nagbagsakan sa kanya ang mga pinatulis na kawayan na pinabigatan ng mga bato. Dalawa sa mga yon ang tumusok sa dibdib ng halimaw na yon. Dahlia, anak. Patawarin mo ko. Tama na, Tay. Huwag ka na muna magsalita. Sandali. Paano ba to? Luis, salamat sa iyo. Ikaw lang bahala sa anak ko. Dahlia, sa oras na mamatay ako, may luwa akong itim na bato. Gusto kong basagin ninyo yon at ibaon sa lupa. Yung ang sumpa. Patawarin po ninyo ako. Patawad po ko. Ama na, anak. Masaya na ako. Sa wakas, naputol lang sumpang ito. Ipangako mo lang sa akin na magiging masaya ka. Magiging masaya ka. Maging masaya naman ako. Dahil makasama ko ng muli ang nanay mo. Luis, salamat. Salamat sa'yo. Sinubukan kong bunutin ang mga kawayan sa dibdib ni Mang Nestor, pero wala na iyong nagawa. Namatay siya. Pero hindi kagaya ng tatay niya ay hindi siya nabulok. Bumalik siya sa normal. Umangat ang dibdib niya at kasunod noon ay ang paglabas ng batong itim. Kinuha iyon ni Dahlia at ibinigay sa akin. Tapusin mo ang sumpang ito ng tuluyan, Luis. Luis! Pinsan! Nasaan ka? Ay, nariyan ka pala. Nay, narito si Luis! Luis! Mabuti naman at ligtas ka. Oh, Diyos ko. Grabe ang nervyos ko nang marinig ko yung mga pagsabog. Ang aswang, ang gabunan. Patay na po. Dahlia. Ang baryo. Anong nangyari? Natalo namin ang ibang mga aswang. Pero yung iba, nagtakbuhan na lang eh. Pero walang nasaktan at yun ang malaga. Ay, yung wala ng leader nila. Sigurado kung hindi sila basta-basta babalik rito. Pero Dahlia, patawad sa pagkawala ng tatay mo. Patawad din po sa panganib na dinala namin dito sa inyo. At sa iyo, Luis, salamat. Wala yan. Tara, bigyan natin ng maayos na libing ang tatay mo.
Natapos ang gabing iyon sa pagbasag namin ng batong iniluwa ng tatay ni Dahlia. Silang dalawa na lang ng lola niya ang naiwan sa kanila at ipinasya nila na manatili sa tinitirhan nila. Natapos na ang mga insidente ng patayan sa baryo at naniwala na ang mga pulis na totoo ang mga aswang. Pero hindi na sila nangusisa pa. Niligawan ko si Dahlia at sa tulong ni Tia at Lola, tuluyang nagamot si Dahlia mula sa pagiging aswang. At ang lola naman niya ay natutunang kontrolin ang sarili. Sa ngayon, tahimik na kaming naninirahan dito sa aming baryo kasama ang mga apo namin. Pero bago kami tuluyang namuhay ng mapayapa, napalaban pang muli ako sa pinakapinuno ng pamilya nila. Pero ibang kwento na yon. Sa ngayon, hanggang dito na muna. O mga kaibigan, isa na namang kapanapanabik na kwentong aswang at kakaibang kwento ng pag-ibig ang ating natunghayan ngayon. Sana po nag-enjoy kayo at may napulot kayong mga aral mula sa kwentong ito. Tandaan rin natin na hindi lahat ng masama ay likas na ganoon. Kung minsan may malalalim na dahilan ng isang tao kung bakit niya pinili na maging masama. Pero huwag din kalimutan na tayo ay may kakayahang magpasya kung pipiliin natin na maging masama o hindi. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta. Magsama-sama tayong muli sa mga susunod na upload dito po sa aming channel at sabay-sabay tayong matakot at mamangha sa mga kwentong aswang. Dito lamang yan sa Sitio Pangil.